invitation, no? Or may nakita ikaw, may nabasahan, may natanggap ikaw. So, ang reaksyon ng tao is, siyempre, masaya. No? Masaya ikaw kasi invited ikaw. Invited ikaw, hindi natin alam kung anong invitation. Invited ikaw sa birthday, sa dedication, or binyag, sa common na word. Invited ikaw sa mga anniversary. Siyempre, masaya ikaw. So, the question is, paano ikaw hindi ka inimbitahan? Di ba, napakalungkot yun? Hindi ikaw masaya sa buhay mo dahil hindi ikaw inimbita. No? So, pag inimbita ka, it means, yung nag-imbita sa'yo ay may malaking preparation na para sa mga bisita. So, hindi kita tatagal, no? Please open your Bible in the book of Matthew chapter 22. Matthew 22 verse 1. I will read verse 1. Ako na lang po magbasa. Matthew chapter 22 in verse 1. And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son. Let us pray. Most precious Heavenly Father, we thank you for this morning to hear your word. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umaga ito. Kayo po yung mangunguna, Panginoon, at ang inyong salita sa iglesia nito, Panginoon. Samahan niyo po kami, yung mga kapatiran, Panginoon, na may heart sa pagkikinig ng iyong salita, Panginoon. I-bless niyo po, bigyan niyo po ako ng wisdom na maituro ko po sa kanila, Panginoon, ang iyong salita na maintindihan nila, na wala nang ibang kaming pupuntahan, Panginoon, at wala nang ibang magbigay ng imbitasyon, hindi yung mundo, kundi ikaw, O Diyos, na nagmamayari ng buhay namin. Wala na kaming ibang tatakbuhan, Panginoon, kundi ikaw, Diyos, na nagligtas sa amin, Panginoon, sa impyerno. Gabayan niyo po kami sa umagang ito na ma-enjoy namin, Panginoon, ang makikinig ng iyong salita, at pinupuri po namin, Panginoon, pinupuri po namin kayo sa aming buhay, at pinabalik namin lahat na pagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Now, ang mensahe na magdadalhin ko po ay you are invited. So, invited din po kayo lahat dito, no? Nandito lang tayo lahat. Si Pastor Justin, inibita niya din kayo na magsimba, pero kung titignan po natin sa likod dito, yung nag-imbita po sa atin talaga, yung Panginoon. Someday, pag ang Diyos naman, someday yung Panginoon ay naging prepared din sa atin para sa ating someday doon sa langit. Sa mga taong sumunod at nakikinig sa kanyang salita at ang papatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon. Now, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. So, itong imbitasyon ay may isang hari na nag-prepare ng kanyang kasal ng kanyang anak. No? At saka tinawag ito na kung familiar kayo sa story na ito is the parable of the wedding feast. No? So actually, yan yung familiar talaga na kung i-search nyo sa YouTube, yan yung pamagat ng story na ito. May hilig ako sa mga parable, no? Basta sa mga preaching, may hilig ako sa mga parable. Kung titignan po natin talaga, katulad nito, si Jesus Christ, nung nag-story siya about sa parable, about sa wedding feast, konti lang din sa kanila, yung iba sa kanila din, ganun din,
Katulad din, yung iba naman busy, yung iba naman, may iba naman na sumunod na nakikinig sa kwento ng ating Panginoon. So, ang sabi ni Kristo Jesus, may isang hari na nag-prepare ng kasal ng kanyang anak, na halintulad sa kanyang kasal ng kanyang anak. And verse number 3, and sent for his servants to a wedding, and sent forth his servants to call them that were invited to wedding, and they would not come. So before ko po pag-aralin natin yung kwento na ito para po maintindihan po natin lahat, no? Sige po ma'am. Yung hari ay mahalintulad po ito sa Diyos. Yung anak, si Jesucristo or si Jesus Christ. Yung kasalan, yung kaharian ng Diyos. Yung imbitado, yung Israeli or tayo mga Kristiyano, mga Gentiles, wala naman dito na audio, no? Puro pag magsabi po tayo na Gentiles, it means hindi po tayo taga-Israel, no? So we are Gentiles. Sila po ito mga Hudyo or Jews. Hindi yung Jews na iniinom po, Jews. At yung last po ay yung nag-iimbita yung mga propeta or mga pastor. No? So in verse number 3, and sent for his servant to call them that were invited to the wedding, and they would not come. Yung hari nagpadala ng kanyang mga alipin, inimbita niya yung mga tao dun sa labas dahil gusto niya may bisita yung kasal ng kanyang mga anak. So, inimbitahan niya mismo. So, ano nangyari? Hindi sila sumipot. Dapat, di ba, for example, kung hari yan, yung hari, magbigay ng message, for example, sa SONA ng ating presidente, dapat bigyan mo ng attention yung mensahe ng hari, mensahe ng presidente, mensahe ng prime minister. Pero ito, hindi nila binigyan pansin yung imbitasyon ng king. In verse number 4, again, he sent for other servants. Nagpadala naman ng hari ng kanyang ibang alipin para pumunta naman sa ibang streets or sa ibang lugar na para may hikayat na dumalo sa kasal ng kanyang anak, no? Pumunta naman another second chance, no? And saying, tell them which are invited, behold, I have prepared my dinner. Diba, sabi ko sa inyo, pag may invitation, may preparasyon, diba? O di may iwasan, may kainan yun. So itong hari, nag-prepare siya talaga ng handa para sa kasal ng kanyang anak. Kahit sino naman po siguro, pag may kasal yung anak nyo, hindi din pwede, lalo na ngayong panahon, magpakasal ka, kung may pera ka, siyempre, kailangan mo talaga gastusan. Pero pag wala, so, sa civil lang. Pero ang pinaka-importante talaga is makasal kayo. Yan naman ang pinaka-sentro dyan, na makasal kayo. So dito, nag-prepare siya ng mga handa. Anong sabi niya? I have prepared my dinner, my oxen, and my fatlings. Siguro, mga gandang, mga hayop na pwedeng makain. I-prepare niya talaga. At saka, kumbaga pa, mga first class talaga to, na mga karne, or mga sheep, or oxen, na para ihanda sa mga tao. Anong sunod nangyari? And all things are ready, come unto the marriage. In verse number 5, first point is, they refuse to come. Why they refuse to come?
hindi sila sumipot. Di ba yung una, hindi nila pinansin yung imbitasyon ng hari. Dapat pag hari ka, di ba kung nandyan yung hari, pakinggan natin yung mensahe niya. Di ba? Minsan yan sa ibang manood tayo sa mga movie, pag hindi ka talaga puputulan ka ng ulo, may parusa. Pero ito, binigyan pa ng hari ng ilang chance na sila mismo maimbitahan. No? In verse number 5, but they made light of it, and went their ways, one to his farm, other to his merchandise. Yung pangalawang imbitasyon ng ating Panginoon ay hindi rin nila binigyan ng pansin. Yung iba sa kanila busy sa negosyo, yung iba sa kanila nagtatanim sa bukid, hindi nila pinansin. Ano nangyari? Verse number 6, and the remnant took his servants and entered them spitefully and slew them. So, ang ginawa sa kanila, pinadalhan sila ng kawal at pinatay sila, sinunog yung bayan nila. No? So, they refused to come. Pag makita po natin, mahalin tulad po natin kay Kristo Jesus, no? Dumating siya, ano sabi ng Bible? He came unto his own, and his own received him not. Napakasakit na yung anak mo, yung mga anak mo, example ba, pag may anak ikaw na 10, kakarating mo lang galing abroad, tapos may prepare ka pa naman sa kanila, parang hindi ka tinuturing na ama, hindi pinapansin yung pasalubong mo, napakasakit yun, parang hindi ka welcome. Ganun yung naramdaman ng ating Panginoon. No? Ni-refuse siya ng kanyang mga pinili na mga tao, yung mga taga-Israeli. Hindi siya welcome. It means na hindi siya tinanggap ng mga taga-Israel. In verse number 7, but when the king heard thereof, he was wroth, and he sent for his armies, and destroyed those murderers, and burned up their cities. So, minsan, pag binigyan tayo ng chance ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, no? So, pag ang Panginoon, pag ayaw mo, hindi wag, no? Ang Panginoon, meron din na ipapalit na for those who willing na maglingkod sa Kanya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Number 2, we are not worthy. So why we are not worthy? Number 1, they refuse to come. Number 2, we are not worthy. Hindi tayo karapat-rapat. So bakit? Why we are not worthy? Ano sa verse number 8, yung nangyari? Then said he to his servants, the wedding is ready. Sabi niya, naka-prepare ng lahat naka-display na lahat, nandyan na lahat yung table, yung handa, nandyan na, paano ito? Wala tayong mga bisita. So, ang opportunity, yung mga nauna, yun ang inibita pala, yung mga may kaya-kaya yun. Kumbaga pa, sabihin natin na mayaman sila, no? So, ang opportunity, anong sabi sa verse 9? O sa verse 8? Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were invited were not worthy. So gusto imbitahan ng hari yung mga nandun sa streets. Go ye therefore into the highways, and as many as we shall find, bid to the marriage. Gusto imbitahan ng hari yung sa ibang street. Ito yung sabihin natin na lang na ito yung mga mahihirap talaga. No? So bakit sila mismo ang inimbitahan? No? Nagtaka ka bakit yung mga mayayaman doon, yung talaga ang priority ng hari, pero tinanggihan. Ito yung mga inimbita, ito yung last na inimbita ng ating Panginoon, yung mga hirap. No? Andyan yung mga bait, andyan din yung mga lahat, iba-iba yung
yung ugali, yung iba naman ay andyan lahat ng mga makasalanan. So, we are not worthy. Bakit yung hindi karapat-dapat ang inimbita ng Diyos? Bakit yun talaga ang pinili ng Diyos? No, mahalin tulad natin na yung Israel ay sila sana yung priority ng Panginoon na yung kingdom na i-put up ng Panginoon ay na-postpone. Dahil sila sana ilagay ng Panginoon diyan. Pero ni-reject nila yung Diyos. Di ba? Ni-reject nila yung hari. Katulad din, mahalin tulad natin na yung Diyos ay ni-reject ng mga taga-Israel. So ano nangyari? Yung grace period, no, pumasok, yung opportunity sa atin ng mga Gentiles mismo. Tayo ay binigyan ng pagkakataon. So we are not worthy. So bakit tayo mismo yung binigyan ng Diyos ng opportunity? You know what? Nung hindi pa namatay si Kristo Jesus, talaga wala tayong tunay na relasyon mga Gentiles. Anong sabi ni Pablo? Sa may Ephesians chapter 2:11. Ephesians chapter 2 in verse 11, ang sabi ni Pablo, "Wherefore remember that ye being time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision." So kayo na lang kung alam mo naman natin na sa Jewish, no, sabi ni Mrs. nagtagal sa doon sa Israel, bata pa lang yung mga baby doon ng mga Hudyo, tinutuli na. No? Hindi tulad sa atin na hinihintay pa na 12 years old, 11 years old. Doon, culture na nila na ituli na yung mga bata. So, lumaki na sila. No? So, anong ang tingin ng mga Gentile, ng mga Hudyo sa atin? Which is called the circumcision in the flesh made by hands. Verse 12, that at the time ye were without Christ, being aliens from commonwealth of Israel, and strangers from the covenants promised, having no hope. Wala tayong pag-asa. Nung sa panahon ng in times of law, wala tayong pag-asa. At saka yung mga Hudyo dati, mga Hebrew ay nagpo-provide sila, nag-sacrifice sila ng mga lamb. Gagawa sila ng altar, mag-sacrifice sila ng lamb, or kung ano yung i-sacrifice mo dyan. But tayo mga Gentiles at that time, we are not acceptable. No? Hindi tayo worthy na gumawa ng ganyan kasi yung salvation dati, faith plus works. Gagawa ka ng mabuti, no? Gagawa ka ng works para maligtas ka. Naalala niyo po yung panahon ni Noah, di ba? Gumawa siya ng arka. That is works. Para ano? Para kung sino yung pumasok doon sa arka na yun ay maliligtas. Pero ilan ang naligtas sa kanila? 8 lang. No? Yung asawa ni Noah, yung 3 anak niya, at saka yung mga asawa ng anak ni Shem at ni Ham at saka ni Japhet. Yun yung naligtas. Saka yung mga animals. So, gumagawa yung tao that time ng works para matakpan yung kasalanan nila, katulad ng lamb, no? Mag-sacrifice sila ng lamb dahil para yung kasalanan ng tao ay matakpan ng dugo, no? By the blood of the Lamb of God. Pero ngayon, hindi na dugo ng sheep, hindi na dugo ng karnero, kundi dugo ni Kristo Jesus. No, na pinako sa cross sa pagbayad dahil sa kasalanan natin. So anong sabi ng Bible sa 1 Timothy? 1 Timothy chapter 1 in verse 15.
1 Timothy 1:15, this is faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. I am the life of this world. I am the way, the truth, and the life. I am a good shepherd. No? Siya lahat yung daan para tayo maligtas. Hindi yung religion natin, hindi yung good works natin, no? Kundi ang good works ni Jesus Christ in cross of Calvary, yun yung makaligtas sa atin, na si Kristo Jesus lang, na siya namatay, nilibing at muling nabuhay sa pagbayad ng ating kasalanan. So, paano na lang kung isipin po natin talaga, paano na lang kung si Kristo Jesus hindi namatay, no? Kasi dati, yung yan talaga, yung mga chosen people, yung mga Hudyo, mga Jewish, no? Alam mo ba anong tingin ng mga Hudyo dati sa atin ng panahon ng kasubuan, ng law, ng panahon ng law? Yung tingin ng mga Hudyo sa atin dahil wala tayong pag-asa, panggatong sa impyerno. Yan yung tingin nila. Having no hope, sabi kanina ni Pablo. It is because of the love of God. Ang sabi ni Pablo, sabi niya, this is faithful saying and worthy of all acceptation. Tinanggap tayo ng Panginoon. Kung ibibasin natin yung kwento kanina sa talinghaga, yung mga hindi karapat-dapat na or hindi worthy na imbitahan sa kasal ng kanyang anak. Kung illustrate po natin yun, tayo yun. Tayo yun. Hindi tayo karapat-dapat, wala tayong karapatan na pumasok sa kaharian ng Diyos. But it is because of love. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yung mga tupang ligaw na hinahanap ng Panginoon, tayo yun. No? Yung buhay natin dati walang direksyon. Yung buhay natin parang barko na yung barko, palintulad natin yan sa buhay natin, no? Na kung walang piloto, walang kapitan, walang mimag-guide, lutang-lutang yan na kung saan magpunta. No? So the question is, saan mo papuntahin yung ang barko, yung buhay mo? Saan destinasyon? Sa mundo ba na pansamantala yung kasiyahan, or dito mismo sa prepare ng Panginoon na eternal life para sa atin? Hindi yan para sa iba, kundi para sa iyo yan. Ikaw mismo na tinubos ng Diyos. So, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Dahil hindi lang naawa yung Panginoon sa atin, kundi minahal tayo ng Diyos, itinubos niya, tinaya niya yung kanyang buhay, no? Hindi tayo karapat-dapat hindi tayo karapat-dapat na ipili that time ng Panginoon, pero it is because of love, no? Dahil mahal tayo ng Diyos. Alam ng Panginoon na tayo mahihirapan tayo sa impyerno. At it is because of hell. That's why may mga pastors na nagsasacrifice, nagpe-preach sa streets. It is because of salvation. Ang tao na makakilala sa Panginoon. May manungkot, mapait, pinaka-worst na buhay ng tao pag siya wala Panginoon sa buhay. Napakahirap po. Anin mo yung iba sikat, diba? Yung iba, asan sila ngayon? Tignan mo yung natin, tignan mo yung sitwasyon ng bansa natin. May hangganan talaga. Kaya may purpose. Sabi pa ng isang kasama ko sa church na pastor, sige pa, ulanin mo pa Panginoon para malalaman kung sino lang mumurap. No? So we are the last days, but we continue sa paglingkod sa ating Panginoon. No? Yung goal natin is
huwag tayo umalis sa kalooban natin, Panginoon. No? So, number 3 is few are chosen. So, balik po tayo sa may Matthew chapter 22. In verse 11, and when the king came into the sea, the guest, he saw there a man which had not on a wedding garments. Nung naganap na yung kasalan, siyempre imbitado na lahat ng mga bisita. Yung mga bisita ito, hindi lahat mga mababait, hindi lahat mabuting tao. May mga pasaway din. So may isa doon na pasaway na nakita niya na hindi nakasuot na kasal na or pang kasal na damit, no? Pang wedding, hindi man pwede na attend ka sa kasal tapos yung forma mo naka-jersey, naka-basketball. Hindi yung pwede, di ba? Hindi parang awkward tignan. So may nakita sa doon na may nakita siya na isa na parang hindi ka komportable talaga na suot, siguro lang siya, ganyan, no? Kumbaga pa, parang yung forma niya, parang nasa palengke lang, nagbabantay ng mga gulay, no? So, nakita siya at saka sinita siya ng hari. Anong sabi? Sa verse 12, and he said unto him, Friend, how comes thou in hither, not having a wedding garment? Bakit hindi ka nakasuot ng pangkasal or pang formality? Sabi niya, and he was speechless. Hindi siya nakasagot. So, siyempre, hindi siya makasagot, napahiya siya, ang daming tao, may mga bisita, ganon din sa buhay ng tao. Pag, hindi ko na kailangan yung Bible na yan. Hindi ko na kailangan, alam ko na yan. No? Alam ko na yan, dati na ako na mabait akong tao, tumutulong ako sa kapwa ko, no? Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko niloloko yung asawa ko, hindi ako mamamatay tao. So hindi 'yun ang hinahanap ng Panginoon. Ang inaano niya is you're willing to follow God. So anong ginawa sa kanya? Anong ginawa sa kanya? Anong ginawa sa kanya? In verse 13, then said the king to the servants, bend him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ano sabi ng hari? Kunin yan at itapon sa pinakamadilim, lalakitnit yung mga ngipin. So, ganun din po tayo. Ilustrasyon, ito yung buhay ng tao. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon at hindi lumayo tayo sa Panginoon, hindi lang masisira yung buhay natin, kundi yung destinasyon ng kaluluwa natin. Pag wala tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon at wala tayong koneksyon sa Kanya, sa Kanyang salita, ay yung bagsak po natin ay impyerno. In verse 14, for many are called, but a few are chosen. So, biruin nyo, isipin nyo lahat, ilang tao sa mundo? Trilyon, bilyon, hindi lahat ng Panginoon na mumuhay sa mundo ay may Diyos sa buhay. Yung iba sa kanila ngayon, marahil ay nandun sa ibang lugar, nagtatrabaho. Yung iba naman ay busy sila. But may pinaka-blessed pa ng mga tao ngayong araw, kayo mismo na nandito sa church. Amen. Sa billions of people, bakit nagtataka ka no? Bakit Lord? Bakit ako? Bakit ako yung pinili mo? Bakit ako yung niligtas mo? No? Bakit ako yung tinubos mo sa cross ng Kalbaryo?
Kasi hindi lahat ng tao, hindi lahat ng tao ay sumunod sa Panginoon. Pero we are blessed sa araw na ito. Dahil someday, pag namatay tayo, mamimit natin yung ating Panginoon. Very short lang yung buhay natin dito sa mundo. No? Huwag natin pakinggan yung opinion ng ibang tao na hindi related sa salita ng Panginoon. Huwag natin bigyan pansin yung ibang tao na hindi makapuri sa ating Panginoon. Sundin natin yung salita ng Panginoon. No? Dahil yung masusunod sa church na ito, ang priority is yung salita ng Diyos. Pag wala ang salita ng Diyos, paano natin makilala yung Panginoon? No? Pag wala yung Biblia, pag hindi inalaw ng Diyos yan, hindi natin makilala si Jesus. Even the word of Jesus, hindi natin makilala yung Lord. Hindi natin makilala, walang pastor, walang Christian, walang may magpipreach. It is because of His love. Minahal niya tayo lahat. Yung tao lang mismo may sariling may will at saka intellect at saka emotion. May sarili silang decision. Gusto nila talaga na maghiwalay sa Panginoon. Ayaw nila sumunod. So sabi nga nila, yung pagsisisi wala sa una, kundi nandyan sa huli. So kayo dito na nagsisimba, patuloy kayo. No? Dahil hindi kayo nagkamali sa inyong desisyon na maglingkod sa ating Panginoon. So, tandaan po natin na ang kaligtasan ay hindi sa good works, hindi sa religion, hindi si pastor makaligtas sa atin. Ako hindi rin ako nagligtas sa sarili ko. No? Yung pastor namin before, hindi rin nagligtas sa amin. Yung nagligtas sa amin is only the Lord Jesus Christ who suffered the cross na nagtubos sa ating lahat ng mga kasalanan. Kung tinanggap mo si Kristo Jesus ngayong umaga, ay may buhay ka ng walang hanggan. Anong sabi ng Panginoon? So, sa konklusyon na po tayo, no? So, ayan po. Makita po natin yung litrato na yan. Mamili po tayo. Yung mundo na pansamantala lang yung saya o buhay na walang hanggan. No? Sabi ng Bible, but the gift for the wages of sin is death. May kabayaran, yes, may kabayaran yung kasalanan natin. We are not perfect of this world. No? Lahat naman tayo ay pumunta ang Diyos dahil sa ating lahat. No? Itinubos tayo. Binayaran yung lahat ng mga kasalanan natin from past, present, and future. But anong sabi ng dugtong ng verse na yan? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So paano natin matanggap yung gift ng Panginoon? Paano natin yan ma-receive kung ikaw mismo ay magpakumbaba na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili? Wala tayong ipagmamalaki. Sabi ko nga kanina, nung time na hindi pa pinanganak si Kristo Jesus, hindi pa siya pinadala dito para iligtas tayo. Wala tayo talaga. Wala tayong pag-asa na diretso sa impyerno. It is because of love. No? Yung regalo niya. Inigay niya kanyang bugtong anak para iligtas tayo. At yan ay pag tinanggap natin si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ay may regalo ang Diyos, buhay na walang hanggan. So, next po. Ano sabi ng basahin ko po yung conclusion? What is the object lesson of the parable of the wedding feast? Ano po yung makukuha natin na lesson sa kwento na ito, na the parable of the wedding feast? Sabi niya, just as the guests of the wedding feast had only to put a garment, we have only to put on Jesus. Some will refuse. Hindi lahat na iimbitahin mo ay magsimba ay sasama. Hindi lahat ng isiran mo ng gospel ay
susunod at makikinig ng salita ng Panginoon. And some will refuse the free gift, but it is available for who accept God's call. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Wala na tayong ibang kundi si Kristo Jesus lang yung ating tagapagligtas. So, lahat po tayo ay welcome tayo sa ating Panginoon. Yung desisyon mo na lang mismo kung willing ikaw na sumunod at maglingkod sa Kanya. So, let us pray. Panginoong Jesucristo na nagmamayari ng buhay namin. Una sa lahat po ay kami po ay nagpakumbaba, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at provision na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa daming-daming tao sa mundo ay isa ako, Panginoon, sa pinili mo na binigyan ng imbitasyon para po kami ay sumunod, Panginoon, sa inyo na hindi masira, hindi mapahamak yung buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, yung nag-guide sa buhay namin, Panginoon, para hindi po lumayo hindi maputol yung relasyon namin po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa ministry na napunta mo dito, Panginoon. Thank you, Lord, na may mga tao na sumusunod po sa inyo at nakaalala po sa inyo sa araw na ito ay may pinapaka-importante, Panginoon, sa araw na ito, kundi ikaw, Diyos, at ang iyong salita na aming pinapakinggan. Panginoon, hindi ko po sila kamag-anak, hindi ko po sila, Panginoon, some of them sa kanila hindi ko pa gaano kilala. But I pray, Lord, sa mga inanakan ngayon na kapatid ko po sa inyo, pinagpipray ko po, Panginoon, na gamitin yung mga tao ito, Panginoon. At pinagpipray ko na yung kanilang family ay kayo po mag-provide ng mga pangailangan nila. Yung iba sa kanila, Panginoon, nag-aaral, nag-aanap ng trabaho. Yung iba sa kanila, Panginoon, ay may mga karamdaman, Panginoon. At nagpipray po ako, Lord, na gabayan niyo po sila, mga pangailangan nila. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil hindi na namin kailangan, Panginoon, na magpatuloy sa kasalanan dahil nandyan ka, Panginoon, na nag-provide sa amin. Even sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin, Lord, na sa daming-daming tao na nandito sa mundo ay kami po nakakilala sa inyo. At ang pinaka-masaya na narinig o natanggap namin sa aming buhay ay binayaran niyo ang aming kasalanan, Panginoon, na hindi na namin kailanman na paghirapan pa, kundi ikaw ang Diyos na naghirap sa cross ng Kalbaryo para tubusin kami na hindi kami pupunta sa impyerno. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong salita sa lugar na ito. And I pray, Lord, na gamitin niyo po ang church na ito, si Pastor Justin, si Ma'am Dayan. Pinagpipray ko, Lord, na gamitin niyo po yung buhay nila, na may mga tao, Panginoon, na ma-reach out at mga hindi. Alam ko po na may mga marami pa dito, Panginoon, sa compound na ito, sa streets na ito na hindi pa, Lord, nakakilala po sa inyo. And I pray, Lord, na sila po ay maabot at makakilala po sa inyo at makatanggap ng imbitasyon na galing sa inyong salita. Gabayan niyo po sila, mga members sa church, Panginoon, na lumago sila, Panginoon, lumago itong church, Panginoon, na maging blessing yung buhay nila, Panginoon, sa mga friends nila at sa mga relatives, family, Panginoon, na gusto din namin, Panginoon, i-reach out na maging malapit po sa inyo. Alam po namin, we are end times. Magulo po yung paligid namin, magulo po yung nangyayari sa mundo. Pero alam ko po na may
purpose po lahat ang nangyayari, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Kami po ay nagpapasako po sa inyo, sa inyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan. Na baon namin, Panginoon, ang iyong salita, maiwan namin sa aming puso at saka sa isip, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran, sa attendance, sa kanilang presensya, Panginoon. They're willing to worship you, Lord. At maraming salamat po, Panginoon, sa ministry na na-put up dito. Thank you, Lord.